Buod ng ibong Adarna. Ang kaharian ng Berbanya ay pinamumunuan ng isang ulirang hari na si Haring Fernando. Dahil sa kanyang matalinong pamumuno at sa suporta ng kanyang asawa si Doña Valeriana, naging payapa at maunlad ng kaharian. Tatlo ang naging bunga ng kanilang pag-iibigan. Si Don Pedro ang panganay, si Don Diego ang pangalawa, at ang bunsong anak ay si Don Juan. Isang gabi ay dinalaw ng masamang panaginip si Haring Fernando. May dalawang taksil na pumatay sa kanyang anak na si Don Juan. Pagkatapos patayin, ito'y hinuhulog sa napakalalim na balon. Dahil sa malabis na pag-aalala, nanamlay ang hari, hindi makakain at nagkasakit. Walang sinuman sa kaharian ang nakakaalam sa lunas ng sakit ng hari. Isang araw, may dumating na isang manggagamot at ayon sa kanya, ang tanging lunas sa sakit ay ang awit na isang gabi ay dinalaw ng masamang panaginip si Haring Fernando. May dalawang taksil na pumatay sa kanyang anak na si Don Juan. Pagkatapos patayin, Inutusan ni Haring Fernando ang kanyang panganay na anak na si Don Pedro. Aking pangalan, isali mo ang aking dahilan, magpunta sa bundok na to, kung saan naninirahan ang ibong Adarna, na siyang lunas sa aking sakit. Ihanda ko lang ang aking sarili at ako'y alis na. Makaraan ang ilang buwan, di pa rin bumabalik si Don Pedro. Kaya ang sumunod na naghahanap ay ang pangalawang anak na si Don Diego. Ngunit, tulad ni Don Pedro, si Don Diego ay di na rin nakabalik sa Berbanya. Nakiusap si Don Juan na payagan siyang ipagpatuloy ang paghahanap ng ibong Adarna. Ngunit tutol ang hari at reyna. Natatakot sila sa maaaring mangyari dito. Ngunit, napapayag din ni Don Juan ang mga magulang kaya nakapaglakbay siya. Nang sapitin niya ang bundok ng Tabo, may nakasalubong siyang matandang kitongin na nananghingi ng tinapay sa kanya. Binigyan niya ito at bilang pagtanaw ng utang na loob, itinuro ng matanda ang paraan ng paghuli sa Go. Pumunta siya sa bahay na itinuro ng matandang kitongin at ang sumalubong sa kanya ay isang ermitan. Binigyan siya nito ng 7 pirasong taya, laba at ginto. Laking gulat ni Don Juan nang sapitin niya ang Piedras Platas, ang punong tahanan ng ibong Adarna. Sumapit ang dilim, lumapo ang ibong Adarna sa Piedras Platas. Nagpalit ng iba't ibang kulay at umawit ng 7 beses. Upang mapaglabanan ng matinding antok, hiniwa ni Don Juan ang kanyang palad at binigyan nito ng daya. Nagtagumpay siya sa paghuli ng mahiwagang ibon at tinalian niya ito ng gintong sintas. Nalaman din niya na kaya hindi nakabalik ang kanyang dalawang kapatid ay dahil naging bato ang mga ito. Binuhusan niya ito ng tubig. At nang nabuhusan niya ang tubig, nanimbalik ang buhay ng mga ito. Pabalik ng tatlo sa Berbanya, dala ibong Adarna. Nang naisipan ni Don Pedro at Don Diego, ipagtaksilan si Don Juan. Inagaw nilang ibon, pinagtulong ang gulpinin na hindi man lamang lumaban hanggang sa tuluyan nitong manghina. Nang makita ng dalawa na halos kulabay na si Don Juan, ay iniwan siya
Nagawit ang ibong Adarna at nalaman ng hari ang ginawang kasaksilan ng dalawa kay Don Juan. Pinatawad ng hari sina Don Diego at Don Pedro sa pakiusap ni Don Juan. Go. Mula noon, mahigpit na pinabantayan ni Haring Fernando ang ibong Adarna at hali-halili ang tatlo sa pagbabantay. Nakaisip na naman sina Don Pedro at Don Diego na pakawalan ng ibon sa oras ng pagbabantay ni Don Juan upang nalilitaw na pinabayaan ito at kanyang para kapagtakpan ang kasalanan ng dalawa, usang lumayo si Don Juan. Sa utos ni Haring Fernando, pinahanap niya sa dalawa si Don Juan. Nagkita-kita ang magkakapatid sa Armenia. Habang naglalakad ay nakita sila ng balong napakalalim na walang tubig, ngunit may nakalawig na lubid. Napagkaisahan ay ang tatlo na lusungin ng balon. Nanguna ay si Don Pedro. Sunod si Don Diego. Ngunit hindi nagtagumpay ang dalawa. Dahil ilang di pa lamang ay nararating nila ay nakaramdam agad ng takot. Huling lumusong si Don Juan at nakarating siya sa pinakadulo nito. Siya'y namangat dahil nakita niya ang isang palasyo at nangyari sa linto at pilak. May magkapatid na nakatira rito na sina Doña Juana na sa pag-aalaga ng isang higante at si Doña Leonora na binabantayan ng serpiente. Napaibig niya ang dalawang dilag at natalo ni Don Juan ang nag-aalaga sa dalawa. Go. Nagsiahon sila sa balon. Nang makita ni Don Pedro si Doña Leonora, nagkaroon nito ng pagnanasa sa babae at nag-isip ng paraan. Go. Nang papauwi na sila sa Birmania, naalala ni Leonora ang naiwang diamanteng singsing na namana niya sa kanyang ina. Bumaba uli si Don Juan sa balon na gamit ang lubid, ngunit pinatid ito ni Don Pedro. Natalong sana si Doña Leonora, ngunit napigilan ito ni Don Pedro. Nang ayaw bitawan ni Don Pedro ang dalaga, inutusan niya ang kanyang alagang lobo upang iligtas si Don Juan sa kamatayan. Tanghaling tapat na naginip si Haring Fernando na ang kanyang anak na si Don Juan ay nakatali sa isang yuwig, sinipa, binuntal at itinulak sa bangin. Nang dumating si Don Pedro sa kaharian, nakita niya na wala si Don Juan, kaya nag-isip ito tungkol sa kanyang panaginip. Nagkaroon ng kasiyahan sa kaharian sa kanilang pagbabalik dahil hiningi ni Don Pedro na siya ay ipakasal kay Doña Leonora. Ngunit tumanggi ito dahil may panata siya na sa loob ng 7 taon hindi ito mag-aasawa. Sa kabundukan, nakasalubong ni Don Juan ang isang matanda at binigyan siya ng lumang tinapay, tubig na nasa bumbong at baro na ibibigay sa ermitanyo na pagtatanungan niya kung alam ang kaharian ng Panginoon Diyos. Dalawang ermitanyo ang kanyang napagtanungan. At yung huli, sa tulong ng agila, ay natukoy ang kaharian ng mga Kristalinos. Isang buwang nilakbay ni Don Juan ang kaharian, hatid ng agila at lumapag sa sariling paliguan ni Doña Maria. Habang naliligo ang dalaga, ninakaw niya ang damit nito at nagpugli siyang mabuti.
Hinanap ni Doña Maria ang kanyang damit at nagaling ito. Go. Pagkaraan ng isang oras, lumitaw si Don Juan na nakaluhod at humingi ng parusa dahil sa kanyang ginawa. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, pinatawag siya ng prinsesa at inanyayahan na umupo sila. Itinuro ng dalaga kay Don Juan ang mga nakahanay na bato na ito ay mga prinsesa. Pito naging utos ni Haring Salerno kay Don Juan. Tulad ng una, patagin ang mundo, itanim ang trigo, pamungahin at gawing tinapay ang trigo. Pangalawa, pagpapabalik ng 12 ita sa loob ng prasko na pinakawalan ng Haring Salerno. Pangatlo, ilipat ng prinsipe ang bundok sa harap ng bintana ng hari. Go. Ika-4, sa gitna ng karagatan ay magtayo ng isang. Ika-5, buwagin ng kastilyo. At ang bundok ay muling ibalik sa dating kinatatayuan nito. Go. Ika-6, paghanap ng nawawalang diamanteng singsing sa gitna ng karagatan. Ika-7, pagpapaamo sa isang kabayong ubod ng tapang. Lahat ito ay napagtagumpayan ni Don Juan sa tulong ni Doña Maria. Bilang pagtupad sa pangako ni Haring Salerno, ipinatawag ni si Don Juan upang gawin ang pagpili ng kanyang mapapangasawa sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa 3 silid na may maliliit na butas sa pinto. At ang nakalitaw lamang ay hintuto. Ang napili ni Don Juan ay si Doña Maria dahil sa putol nito, hintuto. Ayaw pumayag ng hari na mapahiwalay sa kanyang anak niya. Kaya nagbalak ito na ipadala si Don Juan sa Inglaterra upang ipakasal sa kanyang kapatid. Nalaman nito ni Doña Maria, kaya noon din ay nagtanan sila. Iniutos si Doña Maria na kunin ang itong kabayo. Ngunit sa pagmamadali ni Don Juan, ang nakuha niya ay ang 8 kabayo. Umalis silang madilim, ngunit dahil sa mahika negra ni Haring Salerno, nasukol din sila at hinabol. Nangaabutan na sila ng hari, naglaglag si Doña Maria ng karayon na naging tinig. Sunod, sabon na naging mga bundok. At ang huli ay Kohe, na ang lupa ay naging malawak na karagatan. Walang nagawa ang hari, kaya sa galit ay sinumpa ang anak. Nagkasakit si Haring Salerno hanggang sa namatay ito. Nang dumating sa Berbanya ang 2 nagtanan, iniwan si Doña Maria sa isang pastol sa nayon upang mabigyan ito ng marangal na pagsalubong. Di man niya gusto, ay nagbilin na ng kay Don Juan na umiwas tumabi sa mga babae, kahit na sa ina niya. Ngunit pagdating sa palasyo, sa labis na tuwa ng kaharian, sila'y nagsaya at ang prinsipe ay nakalimot sa pangako. Inimatay si Doña Leonora sa pagdating ni Don Juan sa labis na kaligayahan dahil sa 7 taon na paghihintay. Isinalaysay ni Doña Leonora ang pangyayari sa balon at iniling sa hari na siya ay pagpakasal kay Don Juan. Itinakda ang kasal at dahil sa mahiwagang singsing na taglay ni Doña Maria, nalaman niya ang nagaganap na kasiyahan sa kaharian at nagpasya na tumalong sa kasal at nagdamit bilang implan. Sa galit ni Doña Maria ay binalak niyang bunawi ng kaharian at nang babasagin na ang prasko ay nagliwanag ang lahat kay Don Juan.
Niyakap niya ang prinsesa at inamin ang ginawa niyang pagkakamali. At sinabi ng hari na ang papakasalan niya ay si Doña Maria. Tumutol si Doña Leonora at isinalaysay niya ang buhay nilang magkakapatid sa Armenia. Sa narinig ng hari, ang naging hatol niya ay si Leonora ang karapat-dapat paksalan ni Don Juan dahil ito ang una. Ipinaglaban ni Doña Maria ang kanyang pag-ibig. Ngunit, hindi na mababawi ng hari ang kanyang sinabi, kaya ang hiningan niya ng payo ay ang arsobispo. Ang hatol ay pabor kay Doña Leonora, kaya sa galit na nag-aapoy ni Doña Maria, ibinuhos ang tubig sa prasko at bumaha ng buong kaharian. Natakot ng tao, kaya para may ligtas sa mga ito sa parusa ng dilag, nakiusap si Don Juan sa harap ng arsobispo na siya ay ikasal kay Doña Maria at si Doña Leonora ay ikasal kay Don Pedro. Hinangad ng Haring Fernando na isabay na ang paglilipat ng korona at sentro kay Don Juan na napili niyang pamanahan ng kaharian ng Berbanya. Ngunit, tinanggihan ito ni Doña Maria sapagkat si Don Juan ang maghahari sa Reino de los Cristal. Kay Don Pedro ibinigay ang reino at si Doña Leonora ang naging reino. Nang umuwi sa Reino de los Cristal si Doña Maria, nadatnan niya na iba lang ang namumuno sa kaharian sapagkat wala na ang kanyang ama at mga kapatid. Gayunpaman, kinikilala ang prinsesa at ang mga batong nakahanay ay muli niyang binuhay. Go. Naging bagong hari si Don Juan at ang mga tao ay naging masaya dahil sa kanyang pamamahala. Ang pagkasama ng bagong hari at reyna ay naging huwaran ng mga mamamayan ng kahariang Kristalinos.